Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Kumusta ka na kaibigan? Salamat sa iyong pakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kumusta ka na po? Yan po yung aking tanong sa iyo ngayon sapagkat nako sa aking paglalakad po, sa aking pagko-commute sa office ay talaga namang napakadaming medyo may sakit may ubo, may sipon, hindi maganda ang pakiramdam. As a matter of fact, meron din po akong konti pero yan po ay talagang siguro'y dala ng panahon. Kaya po ang aking advice sa inyo ay tayo po'y magpalakas ng ating katawan upang tayo po ay maging malusog at gumaling at makarecover na po sa ating mga sakit. Alam niyo po, meron pa pong isang common cold na tinatawag, yung madalas na sakit ng marami sa atin. At yan po ay ang ating worry. Tama po ba yan? Yan po ba ay ating nagiging sakit? Ang worry ng worry? Siguro po kung ito ay naging sakit or sakit natin ngayon, yung worry, no? Ito po sigurong ating Bible verse na pag-uusapan ngayon ay para sa atin. Sapagkat sino ba ang hindi nag-worry? Hindi naman po ako exempted dyan. Ako din po ay nag-worry at talagang minsan maraming pumapasok sa ating isip na mga alalahanin, ano? Kaya po napakagandang paalala nito ng Philippians 4:6 sa atin. Sabi po, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Alam niyo po, favorite verse ito ng lolo ko. And every time naririnig ko po ito sa kanya, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Yan po pala ang formula para wag tayo mag-worry. Ang sabi po sa verse mismo, para po tayo hindi mag-worry, tayo daw po ay manalangin. Pray about everything. Ito po bang mga worries na to, pag pumapasok sa ating isip, kanino po natin siya unang sinasabi? Sa ating po bang kapitbahay, sa ating kamarites, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating sarili? Pero ito po ba'y naidulog na natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin? Siguro ito pong magandang ating tingnan dito sa verse na ito, no? Ang sabi, para hindi tayo mag-worry, huwag natin sabihin muna sa iba. Na okay lang naman po mag-share sa iba siguro para to maibsan ang ating kalooban. Ngunit, siguro po i-train natin yung ating sarili na sa Panginoon muna natin ito ibigay. Sa Panginoon muna natin ito idulog. Katulad po ng sinasabi dito sa Philippians 4:6, don't worry about anything. Madalas kaya po tayo nagwo-worry minsan sa ating pagkikwento sa ating kapitbahay o sa ating kaibigan, mas may nadagdag pang ibang impormasyon na mas nakapag-worry pa sa atin. Totoo po ba 'yun? May nasabi sila na, ay oo nga, naku ganyan din ako. Naku, nagkwento na rin siya ng kanyang problema. At umuwi kang mas luhaan, mas duguan kasi dumami pa yung problema mo. Pero ang sabi po rito sa Philippians 4:6, don't worry about anything. Instead, sa halip daw, pray about everything. Ayun, yun po pala ang solusyon. Mga kapatid, wag daw pong mag-worry. Pero ang una po nating gawin ay manalangin. Naku, napakaganda po siguro niyan kung ating maituturo sa ating puso, sa ating isipan na bago po natin ibuka ang ating bibig upang mag-share ng ating mga problema sa ibang tao, kay Lord muna po tayo magsumbong. Kay Lord muna po tayo mag-pray. Ano? Sabi po sa susunod na mga salita, tell God what you need. Kay Lord daw po natin sabihin ang ating mga pangangailangan. And, wag ding makalimot na magpasalamat. Ayan, napakaganda po nitong aral natin ngayon, ano? Kung ito po ay ang ating worry, pagiging anxious or worrier, ay kasing common ng sipon ngayon sa ating panahon, talagang kinikilala naman niya ng Biblia. Kaya ina-address nga po niya ng Bible ang common cold na ito ng marami sa atin, which is worry. At simple ang kanyang sinasabi sa atin dito sa Philippians 4:6. Don't worry about anything. Hindi naman niya sinabing wag, pero wala na siyang gagawin na solusyon dito. Instead, ang sabi niya, don't worry about anything, pero sa halip, yan, may binibigay siyang alternative sa atin.
Pray about everything. Ipanalangin natin yan sa ating Panginoon. Tell God what you need. Bakit natin kailangan sabihin kay Lord lahat ng ating mga pangangailangan? Una, because the Lord knows them. And He is the God who cares for us, no? He is the God who can do the impossible for us. He is the God who is sovereign, who is Lord, who is loving and is always wise. And in His hands ay nandun po ang kasagutan. Siya po ang may hawak ng lahat. In Him we live and move and have our being. Siya po ang dahilan ng lahat. Siya ang may-ari ng lahat. His ways are higher than us. His ways are higher than ours. And alam po niya ang lahat ng sagot sa ating katanungan. Kapag po tayo may tanong, hindi po ba yung expert ang ating tinatanong? Si Lord po ang creator of the universe. He is the Holy One, the eternal God, our Savior, our Redeemer, our friend, our loving Heavenly Father. At siya po ang dapat nating puntahan at takbuhan. Tell God what you need because He is our greatest provider. He is our greatest physician. And He is the one who paved the way so that you and I can experience eternity in heaven with Him through His Son, Jesus Christ. So kapatid, Philippians 4:6, don't worry about anything, but instead pray about everything. I-train po natin ang ating isip, i-train po natin ang ating sarili na kapag tayo ay nagwo-worry, nababahala, kinakabahan, ang una po nating kausapin ay ang ating Panginoon. Tell Him all that you need, ano ang bumabagabag sa iyo. And also, don't forget Him to thank Him for all that He has done. Ano po ang kabutihan ng pagbabalik tanaw at pagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng Kanyang ginawa? It brings us back to revisit our faith and see all of the memorials of God's faithfulness. Yung Kanyang ginawa sa ating buhay ay ating maaalala, ating makikita. And because of that, faith will rise when we see and look back at how God has been there for us. God has just been so faithful to us na sinagot po niya ang lahat ng ating pangangailangan sa oras ng ating pangangailangan, kung paano siya gumamit ng mga tao upang tayo ay mapagpala. Yan po ay ating balikan at pasalamatan, at ang ating pananampalataya ay titibay at lalakas kapag ating pong mauunawaang muli, makikitang muli ang kabutihan at kagandahan ng ating Panginoon sa ating buhay. So kung tayo po ay sinisipon ng worry ngayon, no? It's as common as the common cold daw, worry. Nawa po ang ating pong natutuhan ngayon mula sa Philippians 4:6 ay magkaroon ng bunga sa ating buhay. Don't worry about everything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen and amen. Kapatid, when you start to worry, piliin mo na mag-worship instead. Worship instead of worry. Again, let's train our hearts, our minds, our mouths to talk to God first before anyone else. Tell Him all you need and thank Him both privately and publicly for His faithfulness to you, and let faith arise and bring you from glory to glory. Siguro po ang challenge ko po sa inyo sa isang papel, maglista po kayo ng 5 bagay that you are thankful for, that you are grateful for, at 5 bagay din na mga bagay na isinusurrender mo sa Panginoon. Sulat nyo lang po, isipin nyo po, ano yung 5 bagay na I am thankful for, na natutuwa ako at pinagpapasalamat ko? At ano yung mga 5 bagay na isinusurrender ko na sa Panginoon? At ibigay nga po natin to sa Panginoon, huwag na po natin kuning muli sa ating Panginoon kapag isinurrender na sa atin, sapagkat ang pagbibigay po natin ito, pagsusurrender natin sa Panginoon ay patunay na tayo ay nagtitiwala lamang sa Kanya. Tayo po'y manalangin.
Panginoon Diyos na buhay, marami pong salamat sa iyong paalala sa iyong salita sa Philippians 4:6 na hindi namin kinakailangang mangamba, mag-worry. Instead, we can worship you. We can train our minds and our mouths and our hearts to talk to you first in prayer. Minsan, Lord, madalas kami kinukubabawan ng maraming alalahanin at para bang imposible lahat ang nangyayari sa aming buhay. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay lumago sa aming pananampalataya at isurrender namin ang buong buo ito sa iyong paanan. Even when things don't make sense, give us your peace, give us your strength, because this is what you said in your word, that the peace that passes all understanding will guard our hearts and minds in Christ Jesus. When we do not worry, but give thanks to you, as we give thanks to you, we know, O God, that your peace will surround us because that's who you are, the God of peace. And may the peace of God overwhelm us with your grace and truth today. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon at siguro po bilang pagtatapos, kung meron po kayong take away o aral na napulot sa ating pag-uusap ngayon, maaari po lamang na ikomento nyo ang inyong natutuhan, ang inyong kung paano salita ang Panginoon sa inyong puso sa araw na ito, sa inyong pakikinig. At nawa po ay ito'y maging palakasan po natin sa bawat isa. That we can encourage one another not to worry, but instead pray about everything. Because our God is faithful. He is always loving, sovereign, and wise. Hanggang sa muli po, marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.